Yan. So, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel. Nature Trap. So, ang sakit ng likod ko kahapon pa. Karoon ako ng lower back pain sa dami-dami ng nireplant ko. Kahit masakit ang likod, ito. Gawang DIY dyan tayo ulit para sa patungan ng ating mga bagong tanim na PFT and Sanju. At yung ilalim yan gagawin ko yung Nepente setup, pero hindi pa ngayon. Recover muna natin yung likod natin pag wala nang sakit lagyan natin ng UV plastic sa ilalim tulad ng setup dito. At kung nakikita nyo, hindi pantay talaga, parang hili dahil hindi talaga pantay yung pagkakakabit ko. Pero sa susunod ng mga araw, patry natin i-level. Pero okay lang rin naman yan kahit hindi level. Araw-araw naman tayo nagditilig. So ayan yung ating munting setup. Mga BFT nilagay natin sa taas. Tapos sa Rosinia, Sanju nilagay natin sa baba o sa lilim. Kasi okay lang rin naman sa Sanju na partial sunlight. Sa BFT maganda talaga pulsan. Hindi natin may tatanggihan na mabilis ang tumanda. At less prone sa root rot kapag nasa pulsan. Kaya ayan, pulsan sila lahat. Tapos itong mga Sanju na to ay nasa shaded partial sunlight. So hindi pa ganun ka-organized, pero getting there. At i-organize natin ito sa mga susunod na araw. Pero I think limit lang muna natin kasi pag replant tayo ng replant, galaw tayo ng galaw, alam nyo na yung nangyayari, diba? Na-stress sila. So habang nag-a-adjust sila, so okay na muna yan dyan sa lugar na yan. May sumagi lang sa isip ko, paano kaya pag umulan? Kasi bibigat to magiging lagay natin dito. Kailangan tanggalan ko ng plastic, pero tinanggal ko na yung plastic na ito. So tingin ko kakayanin ako. Yan naman itong gawa natin, isang paalang tapos tagilid pa. Diba? Yan yung architectural design ng masakit ang likod. So sige, tingnan natin yung ibang mga universe pan. So nandyan sa baba yung mga Sarasinia and some Sanju. At nandito naman, dito pa rin makupo ng maayos sa likod ko. Ay ako, matanda na daw sabi ni Mrs. Kasi siya rin mas nauna siyang sumakit yung likod. So ito yung mga Cephalotus natin bumuko. Kala ko hindi bubuka to Ayan. Nakita nyo ba yan? Sabi ko paano kaya bubuka tong Cephalotus ko kasi low humidity sa lugar na to. At hindi na pala ako pinaghintay, bumuka na siya. So bumubuka ang Cephalotus kahit na nasa outdoor and low humidity. Yes. Laking yan. Sumaya ako sa totoo lang. Laking achievement sa akin yan. Hindi nangyari yan sa akin nung last 7 years na pag-aalaga ako ng Cephalotus. Laging naka-close. So ngayon na nag-open na siya, ayan, first time. Pero ganun pa man papasalamat tayo. At naka-recover sa ganitong klaseng setup. Speaking ng recover, ito yung mga red bical natin na nagre-recover pero hindi ganun kaganda yung lagay. Anyway, hindi ko alam kung ang red bical mas highland kaysa sa orange and green. Actually may nakita pa ako isang magandang bical, pero ito yung mga bical na meron tayo ngayon. Bical Karata. Ito naman yung Echinostoma green speckled. Wala pang picture, pero magpi-picture yan kasi yan ang lumalabas na. Siyempre, isang linggo may get.
Actually, 2 linggo yung iba dito kasi dalawang bansa yung pinuntahan niya. 7 days, 7 days. Speaking of 7 days, after 7 days, magpaparating na naman tayo. Hamada, Viking X Hamada, lowland. Hopefully lowland. Tapos, may mga ano tayo dito, Black Miracle na pure. Meron din tayo dito. Meron tayo dito Red Cochiana variegated, Mirabilis variegated, at Gracilis Black variegated, and dyan, at Ampularia variegated. At may mga variegated pa tayong paparating pero next month pa. Mahal ng shipping eh. So out muna tayo ng pailan-ilan para magkaroon tayo ng pambayad. Hindi pa bayad rin. So ayan, may mga namatay rin tulad na ito, hindi kinaya. So hope nga ako dito na mabubuhay pa yung ilalim eh, pero mukhang walang wala na talaga. Ito siya. Wala na. Itong mga dumating na iba, yun, lalong gumanda yung variegation. Hindi kanyang puti yung variegation yan ang kinuha ko. Yan, may mga tubo na ngayon. Uy, may picture na yung isa. Papalabas na. May mga ano yun eh, black Gracilis variegated. So ito yung mga beginner friendly na mga nymphs. Tapos nandun naman yung mga intermediate sa dulo. Meron pa tayong mga iba pa doon, Ampulare, Tricolor, Rafflesiana, Tricolor, Bicalcarata, Sirion, at kung ano-ano pang mga crosses na nandun sa dulo. At yung ano pala, kung hinahanap niyo yung aray ko sa parang may na-stuck na ano, na vertebra kung hindi ako makalakad ng maayos. Ayan. So ito yung ano, bromeliads. Andiyan na sila, pinasok ko na. Kasi tingnan nyo yung mga bromeliads sa loob, ang ganda. Yung mga nasa labas maganda rin naman at mukhang matibay. Kaya lang yung nasa loob eh, parang ano, parang laking mayaman. Walang galos. Yung mga nasa labas may mga brown leaves kasi nga mainit sa labas eh. Ayan, may mga brown leaves yan, pero maganda rin diba? Pero kung nasa loob eh, perfect, magikinis. So meron din tayo dito ng Gracilis green variegated. At marami rin tayo bago eh, hindi na asahang bago. Ayan, mga Petiolaris complex na iba't ibang klase, Binata multiplicar, Burmani, Ampido, ano pa ba ito, Lavili or Spatulata. Tapos Spatularis complex na magkakaiba rin. At kung ano-anong napakarami, siguro 600 to 1,000 different cultivar. Tapos nasa 1 to 2,000 pieces ng BFT. Ang dami talaga. Ba't ako may so may kwento yan. Ako na ikukwento. So yan, mga i-outro natin to kapag napapagod natin. Ang priority ko kasi dito, buhayin sila pag ganyan. Tapos pag may mga extra propagation na sobra, pang out. Maganda nga naman talaga. Ayan, actually tignan niya pag nangingitim. Yung nangingitim yan dati, tatakot na ako. Nangingitim na. Pero ngayon kasi beses na natin experience. Pag nangingitim yan, nag-activate. Kaya pag nangingitim, huwag yun ang kailaman, huwag yung upit-kupitin. Ang ibig kasi yung upit-kupit pa. Hindi yun na nangingitim, pero may asum sa gilid. Tinanggal na namin yung mga plastic niya para hindi mag-waterlog. Kasabay na rin ng iba, hindi na naka-waterlog, yan plastic na. So ganun talaga, kailangan natin mag-adjust sa dumating na mga plants. So
Sorry yan sa boses talaga. In pain talaga ako. Sakit ang likod ko kaya lang kailangan kong kumilos. Meron pa akong appointment sa Manila. May gusto ring magpatulong sa setup nila. Tagal nang nag-aalaga. Hindi pa rin siya makabuhay. Sa tingin ko dahil dun sa sakit ko rin dati na mahilig akong makialam. Nung hindi ako nakikialam, yun ang kaganda sila. Pag pinakailan mo, may pinakailaman, hindi yung gaganda. Mangingitim lang yan, may stress. So, yun lang. At magdidilig ako at para matesting na rin kung bibigay ito kapag ka nagdilig. So, yun lang. Ito yung setup natin. Bye bye. God bless.